Naoya Inoue may reaksyon sa maagang pagretiro ni Terence Crawford. Ayon kay Inoue, lahat ng boksingero ay dumating sa pagre-retiro. Marami na raw nagawa si Terence Crawford kaya pwede nang iwanan ang boxing. Para kay Inoue, mas maganda yung magretiro habang malakas pa para mas ma-enjoy ang buhay sa labas ng ring. Sinabi rin ni Inoue na baka matulad din daw siya kay Terence "Bud" Crawford. Sa ngayon, motivated pa raw si Inoue na lumaban dahil hawak ang mga belt. Nagbabalak din si Inoue na umakyat ng dibisyon. Pero sinabi ni Inoue na pinaghahandaan na rin niya ang kanyang pagre-retiro sa boxing. Wala na raw kailangang habulin pa si Inoue na tagumpay sa boxing dahil sapat na raw ang nagawa niya sa kanyang boxing career. Sa ngayon, motivated pa daw siya lumaban kaya panahon na lang ang magsasabi kung kailan siya magretiro. Si Inoue ay siguradong pasok na sa balota ng Boxing Hall of Fame. Kahit magretiro na ngayon si Naoya Inoue, sigurado na ang pangalan niya sa International Boxing Hall of Fame. Hindi lahat ng boksingero nakakapasok diyan, mga boss. Ang pwedeng makakuha lang nung award na yan ay yung nakagawa ng magandang karera sa boxing. Katulad din ni Nonito the Flash Donaire. Malay natin mapasama yan sa Boxing Hall of Fame. Kaya masasabi mong napakalupit ng isang boksingero kapag nakapasok dyan. Sa 2026, laban ni Inoue at Junto Nakatani. Abangan natin kung sino ang malupit sa mga Japanese. Samantala, pinanood din ni Naoya Inoue ang mga laban ni Jesse Bam Rodriguez. Sabi ni Inoue, maganda raw ang counter at timing ni Jesse Bam Rodriguez. Kung parehas nga lang daw ang kanilang timbang, baka isa ito sa mga lalabanan ni Inoue. Sa ngayon, lumalaban pa lang si Bam Rodriguez sa super flyweight. Kapag umakyat ito ng isang timbang, bantamweight division na. Kapag umakyat pa ng isang timbang, super bantamweight na dito sa timbang ni Inoue. Kaya dalawang timbang pang kailangan akyatin ni Jesse Bam Rodriguez para maabot niya si Inoue. Pero nagbabalak na rin si Inoue na umakyat sa featherweight division. Sa iba pang balita, IBF Flyweight Mandatory Challenger na si Felix Alvarado dumating na rin sa Japan bilang main event. Ito nga po ang main event na ipopromote ni Koki Kameda. Alaga ni Sean Gibbons itong si Felix Alvarado. Undercard dyan ang laban nila General Casimero at Kenneth Lover. Kung makikita ang mga laban ni Cuadro Alas, dati 12-rounder siya. Pero nung umalis siya kay Sean Gibbons, naging 10-rounder na lang laban kay Ryo Akaho. Bumalik siya sa 12-rounder laban kay Filipos Nitimbuah. Yung laban niya kay Oguni, Saul Sanchez at Kyonosuke Kameda, round 10 na lang yon. Ngayong laban niya kay Tommy Zokoshi, 8-rounder na lang po ang laban ni Cuadro Alas. Baka sa susunod niyan, 6-rounder na lang o kaya 4-rounder. Ibig sabihin kapag nilagay ka sa 8-rounder match, parang demoted ka na. Kasi former world champion ka, lumalaban ka sa 12-rounder. Tapos naging 10-rounder ka. Ngayon 8-rounder na lang. Katulad lang kay General Torre, mga boss. Dating PNP chief, ngayon naging general manager ng MMDA. Pero paldo naman si General Torre dahil mas malaki pala ang sahod ng general manager ng MMDA kumpara sa PNP chief. So sana makabalik pa si Cuadro Alas sa pagiging 12-rounder laban sa malalakas na champion.